Dito po ngayon, yung pong klasifikasyon ng electric vehicle tsaka mga hybrid, ito raw po ipinapasa na po sa inyo. Sa ngayon po, sir, sino po ngayon ang talaga magsasabi na hybrid 'yan? Kasi abuse word po ito ngayon sa mga auto eh. Opo. Sa ilalim po nung bagong labas na revenue regulations ng Ah, BIR 1-2025, mm. magre-refer na po sila doon sa listahan po na regular na ina-update ng ating DOE para po doon sa recognition listing, Manong Ted. Opo, yung pong charging stations, kanino po yung responsibility? Ito po kasi ang downside eh. Gusto ko man bumili, gusto man po nilang bumili ng electric vehicle. Tanong ko kasi dito, pag panik ko ng Baguio, meron bang charging station doon? Iisa, dalawa. Sa dami ho ng gusto mag-charge for example. Paano ho ba ito? Opo. Yung sa atin pong yung impormasyon natin, makikita po natin to regular pong ina-update ng ating DOE kasama po ng ating mga ibang government agencies. evindustry.ph, Manong Ted. evindustry.ph. So sasagutin ko kung ang concern po ng ating mga kababayan, bakit ako bibili ng battery electric vehicle? Hindi ako makakarating sa Baguio, wala akong pagcha-chargean. Masasagot ko na po yun ng sigurado. Meron pong mga charging station sa Baguio City. At inaasahan pa po natin itong madadagdagan. Meron po sa isang mall na malaki sa Baguio City na fast charging po siya, Manong Ted. Meron rin po sa Camp John Hay. At meron ilan pa pong bukod sa Camp John Hay na mga hotel na meron na rin pong charging station. Yung pinakabago pong impormasyon kung saan po yung mga charging stations natin na nadadagdagan po siya kada linggo, kada buwan, ay nasa evindustry.ph, Manong Ted. Okay, pero wala pa po ito talaga sa mga gas stations ng mga expressway, di ba? Na sana nga po mas convenient, no? Along the way, going south, going north, or even in the provinces, na meron pong charging station. Kanino ho bang mandato yon na gumawa ng charging stations? Magtayo ng charging stations? Opo. Yung mandato, Manong Ted, ngayong taon po, tinanong na rin po yan sa atin ng ating kalihim si Secretary Lotilian itong bago matapos sa taon at saka ngayong simula lang po rin ng taon. Ang mandato po kasi ay nasa ating pribadong sektor. Subalit meron tayong targeted program na rollout na gagawin rin ng ating DOE para nga po makita ng ating mga kababayan. Pag gumamit po kayo ng South Luzon Expressway, meron na po tayong fast charging dyan. Sa isa pong gasolinahan, banggitin ko nilang yung brand kasi nandun po talaga siya. Shell po, Shell Recharge sa Mamplasan, meron po fast charging doon. Pagpunta sa NLEX naman po, merong dalawa. Meron po sa Petron, Marilao. Paglabas nyo naman po ng T-Flex, meron rin po tayo sa Shell again, Shell Recharge sa May Rosario po. Sa Subic Bay at sa Clark, meron rin po tayo ang Uni Oil. Dito sa Metro Manila, may mga fast charging po sila. Sa Guadalupe at sa may Quezon City. And meron rin po siyang Uni Oil sa Subic. Sa Clark po, meron po tayong mga bubuksan na fast charging. Iimbitahin po siguro namin kayo, Manong Ted, kasi meron pong ilang sites. Ang goal po natin pakita sa ating mga kababayan na pwede pong magmaneho nga papunta po ng norte hanggang Pagudpud nga po ang gusto sana nating pakita at makaka-charge po set makakabalik sa Metro Manila.